Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Mga balita nga atong tutukan subong nga Miyerkules, lapta-lapta apang mamunog nga ulan padayon nga nabatsyagan sa Iloilo City tugas sang habagat. Masobra 70 ka barangay sa Iloilo City ginbaha bangod sa mamunog nga ulan halin kagabi. Pila ka mga establishmento ginsulod sang baha. Habagat mas ginapabaskog pa sang duha ka bagyo sa sulod sang PAR. Magadala sa mamunog pa nga ulan sunod sa pag-asa. Lalaki gintiro pilason sa Barangay 35, Bacolod City. Biktima nakapangayon sa bulig samtang ginalagas sang gunman. Lalaki nasapuan patay sa katubuhan sa Banate, Iloilo. May pilas ang pagkatiro. Kag presyo sa mga isda sa mga merkado sa Iloilo nagsaka. Pila ka isda nga temprano pa gin-harvest sa punungan, ginabaligya sang barato. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Maayong hapon Western Visayas kag Negros Occidental. Operation Center sang Iloilo City naka-red alert status na bangod sang epekto sang habagat sa syudad. Pila ka mga pamilya nga ginbaha naka-evacuate na. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Temporaryo nga nagatener sa makeshift nga evacuation center ang 8 ka pamilya sa Barangay Taft North, Mandurriao. Ini matapos nagtaas ang level sang tubig sa ila barangay. Pobral ni ganito ni kapo. Kung nga dalaw yung pingagoy lang tutok kung sa barangayol. Ginahulat pa ang pag-evacuate sang 78 pa ka mga pamilya sa barangay. 837 naman ka individual ang yara na sa iban pa nga evacuation center sa syudad. Halos tupong na sa sidewalk ang level sang tubig sa La Paz Plaza kaina sang aga. May barbershop man nga ginsulob sang tubig. Amuman ang vulcanizing shop ni Eugene. Apisar sang baha, padayon nini sa iya palangitanan. San babaha kon mo ita to kwarta? Kaya bigado kid. Na-eksperyensyahan man ang pagbaha sa mga merkado sa syudad. Bigado, gidang bakla na kay gaba kasi man ulan. Di wala gawa tao, way gana gawa bintanay. Naglupad naman ang atop sang bilakabalay sa relocation site sa Barangay San Isidro Haro kay nasang Kagahon. 3 naman ka mga puno sang kahoy ang nagkalatumba sa Barangay Santa Cruz, Arevalo. Maswerte nga wala sang may nasamaran. Sa datos sang Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office, as of 2 p.m., 79 ka mga barangay ang ginbaha sa syudad. Labot sa buko-bukuhan ang baha diri sa dalan ngayon sa Hirayos Extension sa La Paz, Iloilo City. Ginalauman nga magsigi-sigi pa ang pagbubo sa ulan sa masunod nga mga inadlaw. Gani agod mas makahanda pa. Ginpaidalom na sa red alert status ang syudad sang Iloilo. Suno sa Iloilo City DRRMO, ginalauman ang heavy to intense rainfall karon alas 7 tubtob alas 10 ang gabi. Gani ginapangabay ang mga pumuluyo nga mag-preemptive evacuation kung kinahanglanon. Ato niya mga members ang response cluster all required to mag-send sa facility. Dili sa ato niya operation center and at the same time all response units are based on high alert for any possible response and any possible eventuality. Samtang ginpanginwala naman ni DPWH ICDO Engineer Roy Pacanan nga ang ginatukod niya Access Road Section 1 ang kausa sang pagbaha sa 5 ka barangay sa Haro. Sa sulat sini kay DPWH Regional Director Joel Impenco, ginpahayag sini nga ang proyekto ang dako nga rason sa pag-improve sang upper section sang Buntatala Creek. Dugang sini may pagbaha na nga daan sa ubos nga porsyon sa din wala pa masuguran ang proyekto. Upod Caramel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Mga kapuso, duha ka bagyo na ang ginamonitor subong sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Ang Bagyo Dante sa nasidlangan kag Bagyo Emong sa nakatungdan nga bahin sang pungsod. Ang Bagyo Dante wala ginalauman nga magaigo sa duta kag padayon ang paghulag pa naaminhan nakatungdan. Ang Bagyo Emong naman posible nga padalom ang hulag kag magatiyog kag liwat nga magasaka
ukon looping ang mangin paghulag. Bangod sa Baguio Emong Signal number 1 sa Ilocos Norte, western portion sa Ilocos Sur, northwestern portion sa La Union kag western portion sa Pangasinan. Bantayan ang latest bulletin sa pag-asa sa mga masunod nga inoras. Base naman sa datos ng Metro Weather, may tsansa sang ulan sa Antique, Aklan, Capiz, Guimaras kag Negros. May mabaskog nga ulan sa gihapon sa pila ka probinsya, gani mangin handa sa baha ukon landslide. Para sa dugang nga mga balita sa Negros kag Panay, mangin kaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Maraming salamat, Jerth. Lalaki pinason matapos ng tiro sa Barangay 35, Bacolod City. Biktima nakapangayo pa sa bulig, samtang ginalagas ng gunman. Yaring balita nga aton, gintutukan. Nakibot ang magtiyo ng alias Ronnie kag alias Boy Boy sang hinali na lang. Nagsulod sa ilabalay ang dugoon niya si alias Jack Jack. Sakay sa iya motor si alias Jack Jack sang giluthang sa isa ka motorcycle riding gunman. Sa bayan sa Purok Mahiliugyon, Barangay 35, Bacolod City, pasado alas 5 kahapon, July 22. May maigo ini isang pagpangluthang sa tiyan kag sa butkon. Gilayon niya nagtawag sang kapulisan kag ambulansya ang mga residente. Motor may naglupok mo. No? Di ba man sa naglagan, nagsulod sa ay sa mo basi bala pagit matabo siya ako maglagat pagit sa bla. Kintabangan sana ang nangayo sa amulya di sa sulod sa inyo. Tigin ano niyo sa sulod. Dogin safe, tiyan sa Kaya nagsulod sa mo. Tapos Gusto na ngayo bulig. Nakulbaan man nila may mga apo di mo. sunod sa barangay, Hangkilan. Nyakawatan ang biktima. Residente ini sa barangay 16 apang Masami nga nagabisita siya manghimata sa barangay 35. May araman datay nga siya man na pasibanggan, pangawat ka nang iyaya nga akat. May na mga pulis na pangita siya. Nag-isa may motor na pangwa, mga mga cellphone. Makapila na kuno ka beses sa ginsaway sang barangay ang biktima nga unta to na ang iya illegal nga buluhaton. Sunod sa pulisan, tuyo gid patsyon sang gunman ang biktima kag posible nga planado ang krimen. The suspect is riding on a scooter motorcycle, wearing full face helmet, kag may mga face mask pa siya, kag jacket nga long sleeve nga black, tapos left-handed. Yes, intent to kill was present, kag possibly ginahide ang iya identity. Ginpadulungan sa news team ang mahimata sini sa barangay 35 ug 16 apang wala ang maini sa lugar. Samtang padayon nga ginabulong sa ospital ang biktima. Upod, Kiril Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Mabusog na sapwa na kainas ng aga sa Guimaras Strait ang bangkay sa duha ka mga manugpangisda nga gindeklara nga missing sang July 21. Sunod sa Sibunag, MDRMO pasado na 7 na sapuan ang bangkay ni Elias Vince, 30 anyos, samtang pasado na 10 naman na sapuan si Elias Yan, 32 anyos. Nagpalawod ang duha upod ang duha pa nila kahimata sa July 21 apang hinali nga nawigit ang buya. Gintuyo ini nga kuhaon ni Yan apang nagbaskog ang balod dala sang malain niya tiyempo. Gintuyo siya nga buligan ni Vince tugto pareho na silang ginanod sang tubig. Nagapangayos ang bulig ang duha nila kakobdanan kag ipatigayon search and retrieval operations sa sulod sang duha kadlaw. Mga kapuso, presyo sang utan kag isda sa merkado sa Iloilo nagsaka bangod sa malain nga tiyempo. Si Eileen Pedreso nakatutok. Diri sa Pavia Public Market, talalupang doon nga ilisipon lang ang mga manugbakal sa fish section kiinas ng aga. Suno sa pila ka mga manugbaligya, halin pa sang nagliligad nga adlaw, pigado ang benta bangod nagtaas ang presyo sa pila ka mga isda. Ang salmonete nga sadto 240 pesos na ang presyo kada kilo. Ang matan, 260 pesos na halin sa presyo nga 200 kada kilo. Apang kung nagsak ang pila ka mga isda nga nakuha sa lawod, mayara naman nga nagbararato, ilabi na ang isda nga ginhingagaw harvest sa mga punungan dala sa kangawa nga mag-awas. Ang bangros nga tag 260 pesos, mabakal sa 240 pesos na lang kada kilo. Tag 100 pesos na lang ang kada kilo, sang tilapia halin sa 180 pesos. Ang manugbaligya nga si Romel, naadad na kuno sa amusini nga sitwasyon kada maglain ng tiyempo. Siyempre may bagyo. Oo. Samtang nabudlayan naman sa pag-budget ang pila ka mga manugbakal sa utan bangod sa hinali nga pagmahal sini. Kangay kay Rosalinda nga nagaduha-duha kung mabakal pa. Gabi lang ani. Budgeton mo nga makaigo lang sa inyo nga matagal law eh.
Ang kalabasa, mabakal sa 50 pesos kada kilo halin sa 25 pesos. 80 pesos naman ang kada kilo sang talong halin sa 50 pesos. Ang takway, ang 120 pesos na halin sa 60 pesos kada kilo. Ang balatong, nga sa 80 pesos, 120 pesos na kada kilo. Sunod sa mga manugbaligya, nagpatong man sila sa presyo, bangon nagdubo ang supply, kag nagpamahal man ang supplier. Nagpasaka kami, mahal ang deliver ka namin. Manamang mga product nanda daw nagkaraperde sa uran. Sang amo lang man ni mga inaglaw. Ginansya gamay lang man. Upod kay Celero Rinduque, Aileen Pedraso. 1 Western Visayas. Mga kapuso, 3 katuig na nga nagadala sang happy time, kulitan, kag unli blessings ang TikTok Lock sa mga tiktropa. Gani bantayan ta ang anniversary week sang TikTok Lock tubtob sa July 25. May chance sa mga tiktropa nga magdaog sang triple prizes. May ara pa sang balantayan nga mga bisita sa TikTok Lock this week. Malantaw ina 11 a.m. sa GMA. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mga kapuso, habagat mas ginapabaskog pa sa duwa ka bagyo sa sulod sang PAR. Magadala sa mamunog pa nga ulan suno sa Pag-asa. Samtang mga nabahaan sa Banwa sang Leganes nag-aaligmat sa posible liwat naman nga pagbaha bangod sa malaing nga tiyempo. Si John Sala nakatutok live sa flood control project sa Barangay Buhang, Haro, Iloilo City. John? Jerd, nagapanghanda na sa karon ang mga naka-eksperyensya sang pagbaha sang weekend kag sang nangligad nga semana bangod sa padayon nga malain nga tiyempo nga mabatyagan sa karon sa Western Visayas. Naglabot sa dughan ng baha nga nagsulod sa balay ni Manang Norma diri sa Barangay Kagamutan Sur, Leganes ang weekend bangod sa epekto sang habagat nga gipabaskog ni Bagyo Krising. Subong nagkakabalaka na ini bangod wala pa gani dalayon nga naghubas ang baha sa ila palibot. Posible naman nga magtaas ang tubig. Para na itantanan na kung ano ang nagyan, te amo man Japon, maliwat ng Japon. Kaya budlay, damdalam tubig. Nakaprepara na ng barangay sa mga food packs. Ang barangay hall ang sa karon nakahanda naman para sa mga ma-evacuate. Ang barangay ta ready for your accommodation sa rescue. Ang mga tanod na nag-ready naman. Suno sa Pag-asa Iloilo, duwa ka bagyong yara subong sa sulod sang Philippine Area of Responsibility. Ini si Bagyo Dante nga yara sa extreme northern Luzon, kag Bagyo Emo nga nagaamat-amat nga nagahulag panaog. Dugang pa sang Pag-asa, probinsya sang Antique ang posible liwat naman nga iguon sang malain nga tiyempo subong, kag sa mga masunod pa nga inadlaw. Dito maulan nun to gyapon pero abi ang concentration sang habagat no makalabuot man gyapon diri sa aton sa may Iloilo City. Bangod sa epekto sang malain nga tiyempo nagdeklarar sang state of calamity ang Banwa sang Sebaste kag Barbaza sa Antique. 1,219 ka mga individual naman ang ipaidalom sa preemptive evacuation sa probinsya sang Aklan. Naglabot sa 39,263 ka mga pamilya o kun 141,791 ka mga individual ang apektado sang malain nga tiyempo sa bugos nga rehiyon. Para maging handa, kung nasa low-lying man sila, no, mas maganda na kusang silang mag-evacuate no, sa mga evacuation center natin. No, ang local government units natin are on top of the situation and meron naman tayong nakaano dito sa DSWD to support. Samtang balik naman buwan sa opisina sa gobyerno kag klase sa mga probinsya sang Aklan, Capiz, Guimaras kag Negros Occidental base sa pinakauli nga mando sang DILG. Apang nagapabilin nga suspindido ang trabaho sa gobyerno kag klase sa tanan nga level sa probinsya sang Iloilo, Iloilo City kag probinsya sang Antique. Jerd, padayon pa sa karon ang pagbubo sang mamuno nga ulan diri sa syudad sang Iloilo dala sa gihapon sang masgin pabaskog nga habagat. Ang Office of the Civil Defense Region 6 naman ang yara sa red alert status sagod nga magmonitor sa bugos nga Western Visayas. Jerd. Salamat gid sa update kapuso John Sala halong kamudera. Mga kapuso na patay bangod sang leptospirosis sa Iloilo City subong nga tuig, naglabot na sa 3. Iloilo City Health Office nagapanugyan nga mag-inom sang bulong sa tion nga mag-ubog sa baha. Si Kim Salinas nakatutok. Nagsaka sa 3 na patay sa leptospirosis sa Iloilo City subong nga 2025. Ang pinakauli nga napatay sining Hulyo, isa ka senior citizen nga lalaki nga tricycle driver suno sa Iloilo City Health Office.
Ginapayag wala man sang pilas ang biktima. Sang nagligan niya bulan sang Hunyo, napatay sa leptospirosis ang isa ka lalaki nga nagaobra sa isa ka merkado sang syudad. Ginpahayag nga ini ang may pilas. Taga-barangay Simon Ledesma Haro naman ang unang napatay sa nga tuig. Isa, ka 46 anyos nga lalaki nga nagpakigbahin sa diklaging operation sa barangay antes ininatapikan sang balatian. Nakakonsult na nga ito niya patient. However, ang iyang symptoms pagpatsagyan na on the complicated side na ulihin na. Nakakonsult na siya sir, medications given. However, nag-progress kitang iyang symptoms balik kumbaga. Sa datos ang Iloilo City Health Office, 23 na ang narecord nga kaso sa balatian. 16 diri ang suspected samtang 7 ang probable cases. Todo halong na ang mga nagaobra sa merkado. Tricycle drivers, kag iban pa nga pumuluyo nga kasami, nagaubog sa baha. Kami dire sa market may ginapangatag man sila nga bulong. Kinom kami kay budlay na kay para man ang samon. Di wala mo kagaubog sir sa dalom kung way ko pilas. Hindi ka daw mag-pilas ka maubog ka lang. Apisar wala sang pilas, hindi bo silingon nga luwas ka na sa balatian. Gani abiso sang Iloilo City Health Office. Bisan wala ka pilas na point ka nagusok ka sa bahay. Mild risk bala nga magka-leptospirosis or example sa isang ka week. Sige mo usong. Dapat every week ka man nag-take sa prophylaxis. Hindi siya nga one time only. Subong nga naga-eksperyensya sang pagbaha sa madamo nga lugar sa syudad, tuga sa malaing nga tiyempo, nagpanagtag sang prophylaxis ang City Health Office sa mga pumuluyo. Upod Carmel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Lalaking may pilas ang pagkatiro na sapwan patay sa katubuhan sa Banati, Iloilo. Nakatutok Aileen Pedreso. Nasapuan sa isa ka residente sang Barangay Bariga, Banati, Iloilo sa katubuhan ng bangkay sang isa ka lalaki kahapon sang hapon. Sunod sa kapulisan, ginkilalang biktima kay alias Bench, 41 anyos, residente sang Barangay Rumagay Ray, San Enrique, Iloilo. Na-identify natin ini siya ma'am is through sa mga pamilya. Kaya nagkato dito ang pamilya. May mga pilas sang pagkatiro sa ulo, dughan kag iban pa nga parte sang lawas ang biktima. Dumay ari daw ini nga nakitaan nga dumay may ginaistorya or kabais. Which is nga tong last nga nakita sa victim nga no. So amo pa inasubong ang investigar sa aton nga Banati Municipal Police Station. Pila lang sa mga anggulo nga ginatutukan sang kapulisan amo ang kaangtanan sini sa illegal nga droga. Dati ini nga nadakpan in violation sini sang Republic Act 9165 through bypass operation back in 2016. Nakaagi ini siya nga gin-operate no sang aton sining San Enrique Municipal Police Station. Magluwas sa droga, wala man ginadula ang posibilidad nga may ara inisang utang nga wala nabayaran. May ginatutukan na nga persons of interest ang kapulisan sa pagpatay sa biktima. Aileen Pedraso, 1 Western Visayas. 3 ka persona dakop sa separado nga drug buy-bust operation sa Iloilo City. Samtang suspected marijuana nakitaan sa dalan sa San Rafael, Mandurriao. Si John Sala nakatutok. Narecover na sang kapulisan sa balay sang subject kasi alias Kirby, 24 anyos, ang 200 grams ng suspected shabu nga nagabaloro sa masobra 1 milyon ka peso sa barangay Bulilaw, Mandurriao, Iloilo City. Sunod sa kapulisan pag-aserbihan kung tari sang search warrant ang suspect apang nakitaan sang operatiba ang suspected shabu sa tunga sang operasyon. Natukiban nga may record na naangot sa illegal nga droga ang suspect sa barangay. Identified siya sang aton nga mga barangay Anti-Drug Abuse Council that he is peddling illegal drugs sa ila barangay. So he was subject for surveillance and operation for quite some time. Hugot naman niya ginpanginwala sang Iloy City ang alegasyon sang otoridad. Ang bata ko, why makuya gambal nga wala siya gagamit o kung ano. Masobra 700,000 pesos ka balor sang suspected shabu naman ang na-recover kanti alias Junior, 49 anyos, kag alias Muche, 40 anyos sa buy-bust operation. Ginpaidalom sa monitoring ang illegal nga aktibidad sa mga suspect tub-tub na tigayon nga ma-operate sa barangay Baldoza, La Paz. Bisan nila kapahang divert sa aton nga mga personnel, they were still caught by our operatives. Ang mga subject nga ni, they are also they were arrested before. No? Madugay na nga wala nagatinir sa among lugar ang duha suno sa barangay officials. Daw dugay-dugay madula, di sa dugay-dugay, ari naman di sila mo na bla.
Samtang nakitaan sang isa ka lalaki ang isa ka plastic sachet nga may unod nga suspected marijuana sa San Rafael, Mandurriaga. Padayon pa nga naimbestigaran kung sino ang posible nagbilin sini. Somebody has dropped sang amo tong item with their packaging and then was turned over to Station 10. Upod kay Cirilo Duque, John Sala. 1 Western Visayas. Mga kapuso, naglabot sa 3.4 million pesos nga balor sa suspected shabu ang na-recover sa drug buy-bust operation sa Barangay San Jose, Ward Pototan, Iloilo, Lunes sang gabi. Ginkilala ang subject kay alias Wilfredo, 52 anyos, ang Barangay Iwa, Macatol, Pototan, kag alias June, 45 anyos, ang Barangay Poblasyon, Altavas, Aklan. Ang subject ang ginakabig sa otoridad nga bodeguero sang illegal nga droga. Isa ka bulan ini nga ginpaidalom sa surveillance kag nagaupod sa mga transaksyon si June. 510 grams ang illegal nga droga ang na-recover. Magluwas ini may nakuha man nga 38 caliber revolver kay Wilfredo. Ang mga arestado ang nagapangatubang sang reklamo nga paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kag dugang illegal possession of firearm kay Wilfredo. Kapuso, ready ka na bala para malabot ang imo career goals? Magulag na kag mangin kabahin sa leading broadcast network sa Pilipinas. Yari ang mga bakanting posisyon sa GMA Network. Sa mga interesado nga aplikante, pwede ka mong magbisita sa www.careers.gmanetwork.com. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mga kapuso, nagalutaw kag wala na sang kabuhi sa nasapuan ang lawas ng lalaki nga PWD sa dagat sakop sang Barangay North Baluarte Molo alas 8:30 kaina sang aga. Una nga gin-report si alias Buddy nga nalumos Lunes sang hapon matapos naglangoy kag nagkuha sang shell sa suba upod ang pakaisa sini kag abyan. Matig-an na ang lawas sini kag nagahabok suno sa kapulisan. Wala man sang pilas nga nakitaan sa iya lawas. Kumbinsido sila nga try siya ang itapok lang. Bali hindi sila interesado nga mag-file o pa-imbestiga pag nila idawat na nila kay mismo ang mga inaplos sabay nalito sa biktima sang naglangoy. Bagong bunag nga lapsag nga wala sa kabuhi na sapuan sa basurahan sa Bacolod City. Abiso sa mga tumalanaw, sensitibong balita nga inyo makita. Yaring balita nga aton gintutukan. Nagkilaran-karan ang pila ka mga residente sang may nakakita sa nagailig nga dugo sa basurahan sa sininga bahin sang Barangay Punta Taytay, Bacolod City kahapon. Ilagin si Kiar kung sa diin ang ginhalinan sang dugo. Tubtob ila nakita ang ini nga kaserola. Sang ginbuksan, nakita nilang lapsag nga lalaki. Nakaangot pa ang pusod kag naputos sang tuwalya. Ang inunlan, nabilin pa sa sulod sang kaserola. Tapos yung katuan ko, pagkato ko sa basurahan, confirm nga ang kondisyon sa bata, patay na gid. Gilayon nga nagpadulo ang katapos ng Barangay Health Center sa lugar. Teenage pregnancy, gid kay siguro nahadlok sila mabalaan sa ilang mga parents nga nagbusong sila, ginatago lang nila. So far, ginamonitor, gidyan namon, wala sila may nagbata, diriya nga ginbili lang tuya sa basurahan. Kasi wala gisaya konsensya nga iloy. Ginapadalma na sa kapulisan kung sino ang nagbilin sa lapsag. Wala sa mga bystanders nga nakakita no, pag boy dito. Kag they are also coordinating with the different hospitals base may nagpakonsulta. Ginpabindisyonan sa barangay ang lapsag antes ini ginlubog. Apod, Kiril Gisilio, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Sa iban pa nga balita, AA standard nga slaughterhouse sa Banwa sang Muton, dako ang mabulig sa pagsiguro sa nga kalidad kag katinlo sa mga ginaihaw nga kasapatan. Pasilidad tinguhaan nga magamit na antes matapos ang tuig suno sa LGU. Si John Sala nakatutok. Naanda ni Manang Maria Lorena nga sa slaughterhouse diri sa merkado sa Banwa sang Oto nagapaihaw sa ilang mga nabaligya nga karne sang baboy kag baka. Subong may AA standard na nga slaughterhouse ang Banwa, mas kampante kuno ini sa kalidad kag katinlo sang ilang mga produkto. Mas okay dito kay sa amon nga mga stall owner, mas secured ang
amon nga kasapatan nga ginabakal. To ilain na sang sa diri kay didto kay syempre didto bag-o modernize na bag-o na aton mga stainless na mga gamit. Namtang sa Barangay Lambuyaw Uton ginugrahan kahapon ang malapit 60 million pesos nga proyekto nga ginalauman makaihaw sang 16 ka baboy kag 12 naman ka baka sa isa ka oras. Magluwa sa holding area sa mga livestock, processing area kag meat inspection area, isa sa mga pinasahi sa among slaughterhouse amo ang cold storage. Kay mga kabenepisyo sini damo man nga mga negosyante kay ang mga karne sini nga ma-produce nila matinlo kag safe. Nagasugod na ang training sa mga personnel nga iga-assign sa pasilidad lakip man ang mga meat inspection personnel sang NMIS. Ginatingoan na sa LGU nga maggamit gilayon ang slaughterhouse. May naga-exister man nga slaughterhouse sa Iloilo City. Apang sa piya kang ginatuyo nga mangin AA, wala naman ini naga-function sa among standard. Suno sa Iloilo City Local Economic Enterprise Office, ginapatindog na subong ang AA standard slaughterhouse sa syudad sang Iloilo didto man sa Takasharo. Ang konstruksyon sini ang matapos sa madason nga tuig. Sa aton din pa construct sa subong the perceived ta nga mag-AA kita. Upod kay Hans Desierto, John Sala. 1 Western Visayas. Mabuso yari na ang madapat bantayan sa Encantadia Chronicles Sangre. Si Tera handa na nga magbato sa mga tao nga nagapabudlay sa iya pamilya. Ang iya gahom, masarangan na balaniya nga gamiton. Ang ini nga hitabo, madiskobrehan ay hani mitena. Mga puso bantayan sa Encantadia Chronicles Sangre. Monday to Friday sa aton GMA Prime. Alas 8 ng gabi pagkatapos ng 24 oras. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas kag Negros Occidental, subong man sa aton mga kapuso abroad, madamo gid nga salamat sa pagtutok. Mag-isa kita kag hibaluon ang mga balita tungod local news matters. Ako si Gertrude Charlatan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.